Matagal na panahon pagkatapos magpakasal, ipinagbawal ng kanyang asawa na bumalik siya sa bayan para dalawin ang bahay ng kanyang mga biyenan sa dahilan na ginagawa itong renovasyon. Isang araw, natanggap niya ang balita na namatay na ang kanyang biyenan na si Doña Rosa, isang buwan na ang nakalilipas. Nang kailangan ng kanyang asawa na lumabas ng lungsod dahil sa trabaho, nagpasya siyang lihim na maglakbay papuntang bayan para makita ang bahay na iniwan ni Doña Rosa, ang kanyang biyenan. Pero nang buksan niya ang pinto, natulala siya. Nanginginig ang kanyang katawan. Nahuli ang hangin sa kanyang dibdib at naintindihan niya na ang nasa likod ng pintong iyon ay mas madilim kaysa sa anumang naisip niya noon. Bago simulan ang kwento, pakisulat po sa comments kung saang lungsod ninyo ako pinapakinggan. Mag-iwan ng like at mag-subscribe sa channel. Ganito ninyo ako matutulungang lumago at magdala ng mas nakakagimbal na mga kwento. Patuloy sa kwento, walang nakahalata na ang istoryang ito ay aktwal na buhay ni Salma. 8 taon na siyang kasal kay Marco. 8 taon na kung titingnan mula sa labas ay mukhang maganda naman. Nakatira sila sa komportableng bahay sa labas ng lungsod. Si Marco ay nagtatrabaho bilang regional manager sa isang kumpanya ng logistics. Matatag na trabaho na may magandang sweldo. Si Salma naman, isang babaeng matamis ang ugali na nagsusuot ng hijab, ay nagpasya na italaga ang sarili sa tahanan pagkatapos magpakasal. Mukhang inggit ng marami ang kanilang buhay. Bayad ang mga bayarin, maayos ang bahay, walang sigawan o eskandalo sa kanilang pagsasama. Gayunpaman, sa likod ng tahimik na harapan na iyon ay may tinik na nakatanim sa puso ni Salma. Isang lugar lamang na para sa kanya ay nananatiling nakasarang pinto. Ang bahay ni Doña Rosa, ang ina ni Marco, sa bayan ng Villa Esperanza. Sa 8 taon ng pagsasama, 3 beses lamang nakita ni Salma ang kanyang biyenan, 2 beses sa simula. Nang bumiyahe si Doña Rosa papuntang lungsod para makilala siya, at 1 beses pa, sa unang taon ng kanilang pagsasama, nang sila naman ang bumisita sa bayan. Naalala ni Salma si Doña Rosa bilang isang babaeng tahimik. May malambot at mapayapang tingin. Hindi siya masyadong nagsasalita, pero ang paraan ng paghaplos niya sa likod niya, kapag nagyayakapan, ay nadama niyang lubos na tapat. Nais ni Salma na mas makilala ang babaeng iyon na nagluwal sa lalaking minamahal niya. Bumuo ng ugnayan ng pagmamahal at tiwala sa kanya. Ngunit mula sa 2 taon ng pagsasama, nagsara ang pintong iyon. Sa loob ng 7 taon, tuwing imumungkahi ni Salma na pumunta sa Villa Esperanza para dalawin si Doña Rosa, pareho lamang ang sagot ni Marco. Ginagawa pa ang malaking renovasyon sa bahay ni nanay. Mahal, may malalaking gawain. Mas mabuti na hintayin natin matapos. Sa unang beses, makatwiran ang paliwanag. Sinabi ni Marco na ang bahay na naiwan pagkamatay ng kanyang ama ay matanda na. Mga poste na bulok, malubhang tagas, pundasyon na kailangang palakasin. Bilang anak na nag-iisa, nararamdaman niyang ganap ang kanyang responsibilidad. Gusto kong mamuhay si nanay ng kanyang mga huling taon sa disenteng bahay, sabi niya. Noon, nakaramdam ng pagmamalaki si Salma na may asawang ganoon kaalaga at mabuting anak. Sinuportahan niya ito ng walang alinlangan. Sa unang taon, akma ang dahilan. Sa pangalawa, nagsimulang magtaka si Salma kung anong uri ng gawain ang tumatagal ng ganoon. Nagdagdag si Marco ng bagong problema. Lumalabas na masama ang lupa. Kailangang ulitin ang bahagi ng gawain. At mga manggagawa ay walang kwenta. Hindi sinusunod ang schedule. Nagrereklamo siya sa tono ng inis na nagpaparamdam kay Salma na may kasalanan siya sa pagpupumilit. Sa pangatlo, pang-4 at pang-5 taon, ang renovasyong iyon ay naging mapait na biro na siya lamang ang nakakarinig. Tuwing dumarating ang pista ng Eid al-Fitr, inihahanda ni Salma ang pinakamahusay na regalo para kay Doña Rosa. Pero si Marco lamang ang nagdadala nito ng mag-isa. Ginagamit ko na rin para bantayan ang mga manggagawa. Bukod pa roon, mahaba ang biyahe, mapapagod ka. Maraming alikabok doon at hindi maganda sa iyong paghinga. Sabi niya ng matamis. Si Salma, likas na masunurin, tumatango lamang at nagpapadala ng mga bati na puno ng pagmamahal para sa kanyang biyenan. Sa paglipas ng panahon, tumigil na siya sa pagtatanong, hindi dahil hindi na siya nagmamalasakit, kundi dahil bawat tanong ay bumabangga sa parehong peder. Ang walang katapusang renovasyon. Ang pagdanggi ni Marco na pumasok sa detalye ay lumilikha ng banayad ngunit patuloy na distansya sa pagitan nila. Sa lahat ng iba pa, nananatili siyang mabuting asawa, alaga, laging tumatawag kapag nagbibiyahe, hindi kailanman pinababayaan ang kanyang mga pangangailangan. Ngunit sapat na banggitin lamang ni Salma si Doña Rosa o ang bahay sa bayan para maging sarado at nagtatanggol si Marco. Para may biglang nagpatay ng ilaw sa kanyang mga mata. Sa loob ng ilang panahon,
Sinubukan ni Salma na panatilihin ang komunikasyon kay Doña Rosa sa telepono. Sa simula, sumasagot ang biyenan. Mahina ang boses nito, pero mapagmahal. Tuwing tinatanong ni Salma kung kailan sila makakabisita, sumasagot si Doña Rosa ng mahinang pagbibigay. Tanungin mo si Marco, anak. Sinusunod ko ang sinasabi niya. Ngunit sa huling 2 taon, hindi na sumasagot ang numerong iyon. Nasira ang cellphone niya. Alam mo naman, matanda na, mahirap matuto ng bago. Bukod pa, halos walang signal sa bayan, paliwanag ni Marco. Muling makatwiran ito, ngunit may humihigpit sa tiyan ni Salma tuwing naririnig ito. Parang naamoy ang usok ng walang nakikitang apoy. Sumabog ang hinala 3 buwan bago ang pagbisita ng abogado. Noong araw na iyon, sa gitna ng panahon ng tagtuyot, tuyo at puno ng alikabok ang hangin sa lungsod. Kakabalik lang ni Marco mula sa isa sa kanyang mga business trip na kasama ang pagbisita sa Villa Esperanza para suriin, ayon sa kanya, ang progreso ng renovasyon. Dumating siya ng gabing-gabi, pagod na pagod. Lumapit si Salma sa pinto para tulungan siyang hubarin ang sapatos tulad ng palagi niyang ginagawa. Nang hawakan ang kanyang Lidl loafers, natulala siya. Hindi ito natakpan ng alikabok, kundi ng pulang putik, basa at makapal. Parang tumawid siya sa putikan pagkatapos ng malakas na ulan. Marco, saan ka nakasuot ng ganoong karaming putik? Tanong niya ng mahina. Sinusubukang neutral ang boses. Si Marco, na kinakalag ang kanyang necktie, natigil. Ang pagod sa kanyang mukha ay naging tensyon, at ang mga mata niya ay nakatitig sandali sa sapatos bago umiwas. Sa construction site ng kaibigan malapit sa bahay ni nanay. Usapin sa trabaho, sagot niya ng masyadong mabilis. Ngunit nasa gitna tayo ng tagtuyot. Saan galing ang sariwang putik na ito? Pigil ni Salma nang walang intensyong akusahan. Nalilito lamang. Sa unang beses sa 8 taon, sumigaw siya sa kanya, gaano ka ba kaduda? Pagod na pagod ako sa buong araw na trabaho, at tinatanong mo pa ako tungkol sa sapatos. May sinabi ba akong kasinungalingan sa iyo? Sa bayan lang ako pumupunta para kay nanay. Sa tingin mo ba masaya ako sa pagpunta-punta? Dapat mas pahalagahan mo ang mga pagsisikap ko. Matigas at matalim ang boses niya. Nadama ni Salma na pumuno ng luha ang kanyang mga mata. Hindi pa siya kailanman tinanong ng ganoon. Iniwan niya ang sapatos nang nanginginig ang mga kamay. Pasensya, hindi ko sinasadya. Hayaan mo na, putol niya rito habang papasok sa banyo at isinasara ang pinto. Noong gabing iyon, natulog si Salma na nakatalikod sa kanya. Umiyak siya ng tahimik, hindi dahil sa sigaw kundi dahil sa lasa ng kasinungalingan sa sagot ni Marco. May tinatago siya, isang bagay na malaki na may kinalaman sa bayan. Kay Doña Rosa at sa walang katapusang renovasyong iyon na nagtayo ng hindi nakikitang pader sa pagitan niya at ng pamilya ng kanyang asawa. Noon niya unang naintindihan na hindi maayos ang kanilang pagsasama tulad ng paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. May malalim na bitak at ang bitak na iyon ay nasa bahay sa bayan na hindi siya pinapayagang makita. Ang mga sumunod na araw ay mukhang bumalik sa normal. Ngunit pek lamang na normalidad. Pagkatapos ng insidente sa sapatos, naging espesyal na alaga si Marco. Binilhan niya siya ng bagong abaya, inilabas niya sa mamahaling restaurant, pinupuno ng papuri at atensyon. Tinanggap ni Salma ang lahat ng may maputlang ngiti. Alam niyang paraan iyon ng paghingi ng tawad. Pagtatakip ng regalo, sa bitak na siya mismo ang nagbukas. Pinayagan niya ito, hindi dahil kumbinsido siya, kundi dahil masyado siyang pagod para makipagtalo. Nagsimula siyang obserbahan siya ng tahimik ng may bagong kaliwanagan. Parang nakatira siya sa isang estranghero na kailangang agarang maunawaan. Isang Sabado ng umaga, habang inaayos ni Salma ang mga homemade cookies sa tray sa kusina, binabasa ni Marco ang dyaryo sa teres. Tahimik ang araw hanggang sa may busina na sumira sa katahimikan. Tumingo si Salma sa bintana at nakita ang makintab na itim na sedan na huminto sa harap ng bahay. Hindi niya kilala ang sasakyan. Bumaba rito ang isang lalaking maayos ang suot. May gray suit at leather briefcase. Tiningnan ang screen ng cellphone para kumpirmahin ang address at tinawag ang doorbell. Inayos ni Salma ang kanyang hijab at lumakad papuntang pinto ng eksaktong panahon na si Marco ay tumayo ng nakakunot ang noo. Sino po ang hinintay ninyo, Senor? Tanong ni Marco ng may tensyong kortesya. Magandang umaga. Kayo po ba si Ginoong Marco? Ako po. Payagan ninyo akong magpakilala. Ako po si Ati Ramirez ng Ramirez at Asociados. May mahalagang usapin ako tungkol sa ginawa niya, ang pause habang tumingin sandali kay Salma, na nakamasid mula sa likod ng kanyang asawa, kay Doña Rosa. Biglang humigpit ang dibdib ni Salma. Ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang biyenan
mula sa bibig ng abogado ay hindi magandang senyales. Kaagad namutla si Marco. Ang karaniwang kalmado niya ay nawala sa mukha, parang paper mask. Ano po ang nangyari kay nanay? Tanong niya nang nabibiyak ang boses. Mas mabuti po na pag-usapan natin sa loob. Suhestyon ng abogado. Napakapribadong usapin ito. Matigas si Marco, pinapasok siya. Sinundan ni Salma nang malamig ang mga kamay. Sa sala, nagmadali siyang magdala ng tubig. Bagaman nanginginig ang mga kamay niya na nagkakagingay ang mga baso sa tray. Nang bumalik siya, nagsimula na ang abogado. Ginoong Marco, Ginang Salma, sabi niya ng formal. Narito ako bilang legal representative na itinalaga ni Ginang Rosa, ang ina ninyo. Naway mapanatili sa kapayapaan. Halos nabitiwan ni Salma ang tray. Naway mapanatili sa kapayapaan. Bulong niya parang hindi totoo ang mga salitang iyon. Tumingin siya kay Marco para sa paliwanag. Ngunit nanatili itong nakatitig sa mesa. Huminga ng malalim ang abogado. Paumanhin po. Namatay si Doña Rosa 32 araw na ang nakaraan sa ospital ng bayan dahil sa acute kidney failure. Ayon sa nakasulat na instruksyon na iniwan niya sa akin, kailangan kong kontakin kayo, Ginoong Marco bilang nag-isang tagapagmana, eksaktong 30 araw pagkatapos ng kanyang kamatayan para pag-usapan ang mana. Neutral ang boses niya. Parang binabasa ang weather report. Kumikiling ang tainga ni Salma. 32 araw, mahigit isang buwan. Namatay ang kanyang biyenan at hindi niya alam. Ang manugang ay hindi nakadalo sa libing ni Salamay. Ni hindi man lang nakapagdasal para sa kanya sa araw ng kanyang kamatayan. Isang kawalan na mabigat na parang kasalanan. Parang gumuho si Marco. Tinakpan niya ang mukha ng dalawang kamay at nagsimulang humagulgol. Nanginginig ang kanyang balikat. Mukhang nakakabigwas ang iyak. Tiningnan siya ni Salma ng malamig. Mahirap paniwalaan. Nakita niya na ang mga kasinungalingan niya noon. Ang abogado Ramirez, nahihiya, binuksan ang briefcase at inilabas ang makapal na brown envelope at carrying na may mga lumang susi. Ginoong Marco, sabi niya habang itinutulak ang envelope sa kanya. Ayon sa testamento na navalidate na, lahat ng ari-arian sa pangalan ng ina ninyo, kasamang bahay at lupa sa Villa Esperanza, legal na mapupunta sa inyo. Narito ang mga dokumento ng pag-aari. Sa pangalan ninyo na, at ito itinuro ang mga susi ng bahay sa bayan. Tinitigan ni Salma ang mga susi na parang mga piraso ng sumpang metal. Ang susi sa lahat ng lihim. Nang umalis ang abogado, iniwan ang mabigat na katahimikan. Nagsalita na si Salma. Flat at malamig ang boses niya. Isang buwan, Marco. Namatay siya. Namatay ang nanay mo isang buwan na ang nakalilipas at hindi mo sinabi sa akin. Hindi tanong, direktang paratang. Nagangat si Marco ng tingin. Sa mga mata niya ang sinasabing sakit ay nahahalo na ngayon sa takot. Salma, pwede ko bang ipaliwanag? Wasak ako. Hindi ko alam ang gagawin. Hindi ko gusto na. Magdusa ka. Nagsinungaling ka sa akin. Putol niya rito. Pumunta ka sa bayan 3 buwan na ang nakaraan na puno ng putik ang sapatos. Hindi ka pumunta para mag-supervise ng gawain. Di ba? Dahil may sakit ang nanay mo. Tumango siya. May sakit si nanay. Dinala ko siya sa ospital. Hindi ko gusto na mag-alala ka. At bakit hindi mo sinabi na namatay siya? Pigil ni Salma nang nabibiyak ang boses sa galit at sakit. Asawa mo ako. Manugang niya ako. Ni hindi ako nakapagdasal para sa kanya sa araw na inilibing siya. Dahil diyan sumabog si Marco na tumayo. Hindi ko gusto na makita mo siya ng ganoon. Wasak ang bahay. Hindi pa tapos ang renovasyon. Nakakahiya sa akin. Hindi ko gusto na matandaan mo ang nanay ko sa gitna ng guho. Muling ang renovasyon. Kahit harap sa kamatayan, nagtatago si Marco sa parehong dahilan. Kinuha niya ang envelope at mga susi at nagkulong sa kanyang opisina. Narinig ni Salma ang click ng drawer lock na nag-ingat sa mga susi at kasama nito ang lahat ng lihim niya. Humiga siya sa sofa, nadama ang malaking lungkot para kay Doña Rosa. Isang babaeng halos hindi niya nakilala at mas mapait na pagluluksa sa kanyang pagsasama. Noong araw na iyon naintindihan niya na ang lalaking natutulog kasama niya sa loob ng 8 taon ay aktwal na estranghero. 4 na araw ang lumipas pagkatapos ng pagbisita ng abogado at iyon ang pinakamahabang 4 na araw ng kanilang pagsasama. Napuno ng makapal na katahimikan ang bahay, halos mahawakan. Si Marco, pagkatapos ng kanyang dramatic outburst, ngayon ay parang balo na nalulungkot. Matagal siyang nakatitig sa nakapatay na T. Nawawala sa sarili kapag akala niya hindi siya pinapanood ni Salma. Ngunit tinitingnan niya ang lahat at ang nakikita lamang niya ay takot.
Walang tunay na lungkot sa mga mata niya, kundi nerbiyos, alalahanin na baka mahulog ang kanyang maskara. Nagbago si Salma. May nabali sa loob niya, ngunit may iba namang tumigas. Patuloy siyang gumagawa ng kanyang mga gawain. Inihahanda ang kape sa umaga, nagluluto ng hapunan, naglalaban ng damit niya. Ngunit ginagawa ito ng mekanikal na mahusay, walang usapan, walang ngiti. Naging manonood siya ng sariling tahanan. Pinag-aralan ang bawat galaw ni Marco at naghihintay ng pagkakataon. Dumating ang pagkakataon sa ika-5 araw. Sa almusal, umubo si Marco at inilagay ang kutsarita sa plato nang masyadong kalkulado ang galaw. Salma, sabi niya ng may grabeng tono. May biglang business trip, proyekto sa ibang rehiyon. Maaring 1 linggo ako, o baka 0 araw. Alis ako bukas ng umaga. Masyadong perpektong pagkakataon. Nadama ni Salma ang mahinang tibok sa kanyang sentido. Namatay ang kanyang biyenan ng lihim, 1 buwan na ang nakalilipas. At ngayon, eksakto nang lumabas ang mana. Kailangan niyang lumayo. Iyon lamang ang sinabi niya nang malamig ang boses. Nagkailang si Marco. Marahil inaasahan niya ang luha. Pakiusap na huwag siya iwan sa lungkot. Sinubukan kong tumanggi, ngunit hindi pinayagan ng boss ko. Mahalagang proyekto. Magiging okay ka ba kung iwan kitang mag-isa? Tanong niya nang may manipis na pag-asa. Magiging okay ako, sagot ni Salma. Pumunta ka at tapusin ang trabaho mo, Marco. Parang huminga siya ng maluwag. Masyadong maluwag. Salamat, mahal ko. Tatawag ako araw-araw. Pangako ko iyan. Sa natitirang araw, pinanood ni Salma siya habang nag-impake ng maleta. Nakita niyang pinipili ang mga kamisa ng may enerhiya na hindi akma sa isang nalulungkot sa pagkamatay. Narinig siyang kumakanta habang tiniklop ang pantalon. Nasorpresa siyang nakangiti habang tinitingnan ang cellphone. Ang ngiting iyon ay nagpalamig sa kanyang dugo. Noong gabing iyon, maagang natulog si Marco dahil kailangan daw magpahinga para sa flight. Hindi nakatulog si Salma, na natiling matigas sa tabi niya. Pinakikinggan ang regular niyang paghinga at iniisip na ang lalaking iyon. Ang parehong nakahati ng kama niya sa loob ng 8 taon. Nakapalibot sa makakapal na kasinungalingan na hindi na niya makita ang katotohanan. Ang sakit ay naging malamig na galit. Puro, na nagbibigay sa kanya ng lakas. Nang magnegatibo 5 ng umaga, ay nag-alarm si Marco. Mabilis siyang gumalaw sa dilim, naligo, nagbihis. Kinuha ang briefcase at yumuko para halikan ang noo ni Salma, na nagkunwaring natutulog pa. Malamig ang labi niya sa balat niya. Aalis na ako. Ingatan mo ang bahay, bulong niya. Gumagaralgal si Salma nang hindi malinaw. Narinig niya ang hila ng maleta, ang pagbukas at pagsara ng maindoor, ang pagandar ng makina ng kotse at paglayo hanggang sa manahimik ang bahay. Noon niya biglang binuksan ang mga mata. Hindi siya naghintay kahit 1 minuto. Bigla siyang tumayo. Malakas ang tibok ng puso niya, hindi sa takot, kundi sa malinaw na pakiramdam na dumating na ang oras. Ang target niya ay ang opisina ni Marco, ipinagbabawal na lugar. Palaging sinisigurong nakakandado kapag wala siya roon. Hindi gumalaw ang doorknob, nakakandado, tulad ng inaasahan. Hindi siya nawalan ng pag-asa. Alam niyang maayos si Marco, ngunit mayabang at may tiwala. Hindi niya isiping magtatangkas siya. Saan niya itatago ang spare key? May naisip siya at tumakbo sa laundry room kung saan naroon ang basket ng mga ginamit na pantalon mula sa nakaraang linggo. Hinanap sa bulsa isa-isa, wala sa gray, wala sa beige. Sa itim, nahawakan ng daliri niya ang matigas at malamig sa maliit na side pocket. Inilabas niya ang maliit na silver key. Susi ng drawer iyon. Kalahating tagumpay iyon. Ngunit kailangan pa niyang makapasok sa opisina. Sandali siyang nahiga sa hallway, frustrated. Pinipihit ang maliit na susi sa daliri. Noon niya tiningnan ang entrance ng bahay. Doon, sa karaniwang key holder malapit sa pinto, nakasabit ng maayos ang mga spare case, susi ng kotse, ng main door, ng gate, at kasama roon ang susi ng opisina. Masyadong sigurado si Marco sa kanyang supremacy na hindi niya isipin na gagamitin niya ito. Nang nanginginig ang kamay, kinuha ni Salma ang spare case, bumalik sa opisina at binuksan ang pinto. Kaagad siyang sinalubong ng amoy ng kwarto na halo ng papel. Mamahaling pabango at kapangyarihan. Lahat ay perpekto. Wooden desk, punong bookshelves, leather chair. Diretso siya sa desk, sa 3 drawer sa kanan. Ang itaas ay hindi gumagalaw. Nakakandado, ipinasok niya ang maliit na silver key. Perpektong akma. Tahimik na bumukas ang drawer. Una niyang nakita ang lumang keyring. Ang mga susi na iniwan ng abogado ilang araw na ang nakaraan para sa bahay sa Villa Esperanza. Kinuha niya ito.
Malamig, mabigat, may komplikadong ngipin. Nang isasara na niya ang drawer, nakita niya sa ilalim ang blue folder. Sa cover, nakasulat sa maayos na sulat ni Marco, renovasyon, bahay, bayan. Malakas na tumibok ang puso niya sa dibdib. Binuksan niya ito. Walang plano o budget ng architect. Puro resibo lamang, dose-dosenang, marahil daan-daan. Resibo ng pagbili ng construction materials, 100 sako ng semento, 5 truck ng buhangin, 50 baras ng bakal, lata ng pintura, lahat mula sa parehong hardware sa lungsod na may petsang maingat na ipinamahagi sa dulo ng bawat buwan sa loob ng 7 taon. Masyadong perpekto, masyadong simetriko. Hindi ito ang magulong totoong gawain, kundi ang malinis na accounting na maingat na itinayong kasinungalingan. Sa gitna ng mga resibo, halos itinago ng random, may maliit na nota, piraso ng papel na pinunit mula sa notebook na may sulat na hindi kay Marco. Nakakiling, nerbiyoso, malinaw na babae. Sabi nito, natapos na naman ang gamot, kailangan niya ulit. Hindi ako, siya. Pinisil ni Salma ang papel sa kamay. Anong gamot? Sino? Siya. Sino ang sumulat nito? Wala nang kinalaman ang renovasyon sa mga manggagawa. May mas madilim pa. Itinago niya ang mga susi ng bayan sa inner pocket ng damit. Ibinalik ang folder at maliit na susi sa lugar. Isinara ang drawer, ang opisina at ibinitin ang mga susi ng bahay kung saan naroon. Walang bakas ng kanyang pagpasok. Nakatayo sa sala, kasama ang malamig na kairing sa bulsa. Nadama niyang nawawala ang takot. Naroon lamang ang determinasyon. Binigyan niya ng 1 oras ang sarili para maghanda. Hindi siya maaring risk na tatawag si Marco at mapansin ang kakaiba sa boses niya. Kailangang normal ang tunog. Naligo siya. Nagdasal ng Fajr ng may forced concentration. Iniisip ang buong oras ang mga nakatagong susi sa dibdib niya. At pagkatapos ay nag-empek. Hindi siya nagdala ng maleta, masyadong nakakapansin. Kumuha siya ng lumang backpack na ginagamit para sa mga religious study classes at nilagyan ng 2 mahabang abaya. Matching hijab, underwear, prayer set at pinakamahalaga. Lahat ng cash niya sa wallet at sa secret drawer. Hindi siya gagamit ng card. Maaring matrace ang anumang bank transaction. Kinuha ang cellphone, nag-alangan sandali at dumating sa konklusyon. Kung i-off niya ito, maghihinala si Marco at maaring magdesisyong bumalik ng maaga. Iniwan niyang naka-on sa silent mode. Kung tatawag siya, hindi sasagot at magpapadala ng random message. Nasa shower ako. Natulog ako. Sapat na iyon. Nag-request ng taxi via app papuntang Intercity Bus Terminal. Hindi ang train station. Mas maraming kamera at record ang tren. Ang bus terminal, sa kaguluhan at ingay nito, ang pinakamagandang lugar para maging invisible. Ang biyahe papuntang terminal ay parang hindi totoo. Nakaupo sa likurang upuan, tinitingnan niya kung paano gumigising ang lungsod. Mga tao na nagmamadaling pumasok, mga bata na may backpack papuntang paaralan, street vendors na nagsisimula ng araw. Nadama ni Salma na humihiwalay siya sa sariling buhay. Parang sa halip na tahimik na housewife, siya ay takas, ngunit hindi tumatakbo sa batas, kundi sa kasinungalingan. Sa terminal, bumili siya ng murang bus ticket papuntang pinakamalapit na lungsod sa Villa Esperanza, hindi diretso sa bayan mismo. Ayaw niyang lumabas ang eksaktong destinasyon sa anumang record. Nagbayad ng cash at umupo malapit sa bintana. Mabilis na puno ang bus, amoy halo ng pawis, pagkain at gasolina. Hindi alintana ni Salma. Habang umaandar ang sasakyan, iniiwan ang ingay ng lungsod, nadama niya ang kakaibang ginhawa. Ito ang unang beses sa matagal na panahon na wala siya sa direktang sakop ni Marco at ng kanyang mga lason na paliwanag. Umabot ng mga 5 oras ang biyahe. 5 oras na ginugol niya sa panonood ng lumilipas na tanawin. Mga gusali na napapalitan ng birding bukid. Usok ng maayos na hangin. Siksik ang aspalto ng lungsod ng mga kalsadang may puno sa gilid. Sa isip niya, sinusubukan niyang pagsama-samahin ang mga piraso. Sinasabi ni Marco na wasak ang bahay sa total renovation. Ngunit lahat ng biniling material ay nananatili sa lungsod ayon sa mga resibo. Ang nota ay nagsasalita ng gamot. Sinabi ng abogado na namatay si Doña Rosa sa ospital dahil sa problema sa bato. Totoo ba o naghirap si Doña Rosa sa bahay? Sino ang babae sa nota at para kanino ang mga gamot na iyon? Nang dumating ang boss sa kabiserang lungsod, bumaba si Salma at nagpunta sa lugar kung saan naghihintay ang mga rural van. Tinanong ang isang driver kung saan makakasakay papuntang Villa Esperanza. Tiningnan siya ng lalaki at sumagot, Villa Esperanza. May blue combi doon. Kilalang-kilala ang bayang iyan. Itinuro ang sasakyan. Nagulat si Salma. Hindi ito parang liblib na lugar tulad ng palaging inilalarawan ni Marco.
Sumakay siya sa punong van ng mga babaeng pauwi mula sa palengke na may basket ng gulay. Isa sa kanila, may mabait na mukha, umupo sa tabi niya. Pagkaraan ng ilang sandali, naglakas loob si Salma. Pasensya na po, Al. Alam ninyo po ba kung saan ang bahay ni Doña Rosa? Ang nanay ni Marco tanong niya nang hindi masyadong detalyado. Kaagad siyang tiningnan ng babae nang may halo ng curiosity at awa sa mata. Ay, kawawa naman. At sino kanya? Mahigit 1 buwan na siyang wala sa amin. Humigpit ang lalamunan ni Salma at nagsinungaling. Malayo po akong kamag-anak. Nahihiya siyang sabihing siya ang manugang na hindi dumating ni Salamay. Kung ganun, bumaba ka sa may communal house, diretso ka at pumasok sa ali sa tabi ng tindahan. Ang bahay sa dulo, ang pininturahan ng puti, may magandang hardin. Iyon ang bahay niya, detalyadong paliwanag ng babae. Magandang hardin, puting bahay, ulit ni Salma sa sarili. Salamat po, bulong niya. Bumaba siya sa itinurong lugar at hinampas siya ng hangin ng bayan sa mukha. Malinis, tahimik, lubhang iba sa larawang inilalarawan ni Marco na malayo at masamang daan. Sinundan niya ang direksyon, nakita ang tindahan, pumasok sa ali at lumakad sa maayos na cobblestone na kalsada, gilid ng maayos na bahay. Sa dulo ng ali, nakita niya ito, ang bahay at natigil ang mga paa niya sa lupa. Hindi ito bahay na wasak. Niwalang sako ng semento at alikabok sa paligid. Maganda ito, mas maganda pa kaysa sa bahay nila ni Marco sa lungsod. Modern pero cozy. Ivory walls na perpekto. Malalaking bintana na may polished wooden frames. Sa hara ay halos perpektong hardin. Damo parang carpet, rosas, orchids at jasmine na namumulaklak. Walang tambak ng buhangin, ni ladrilyo, ni ingay. Nang manggagawa, ni isang butil ng alikabok. Nadama ni Salma ang pagkahilo. 7 taon ng kwento tungkol sa bumagsak na bubong at mahinang struktura. At ang nasa harap niya ay parang magazine postcard. Hindi niya itinago ang guho dahil sa hiya. Itinago niya ang perpektong bahay. Bakit ayaw niyang makita ito ni Salma? Para saan ang mga resibo ng renovasyon? Saan talaga napunta ang perang iyon para sa gawain? Nang nanginginig ang kamay, ipinasok ni Salma ang kamay sa inner pocket at pinisil ang malamig na metal ng malaking susi. Itinulak niya ang gate, na hindi man lang nakakandado at umakyat sa porch. Malakas ang tibok ng puso niya na natakot siyang marinig mula sa loob. Ipinapasok niya ang susi sa main door. Umikot ito ng malambot, parang kamakailan lang ginrasahan. Bumigay ang lock ng may friendly click. Nakabukas ang pinto, ngunit hindi niya maitulak. Mabigat ang mga paa niya, parang semento. Nasa threshold siya ng bagong buhay o ng bangungot. Ano ang makikita niya? Walang laman na bahay, bakas ng sakit o mas malala pa. Sa sandaling iyon, may boses na nagpagulat sa kanya. May hinintay ka ba, anak? Galing sa gilid ang boses. Bigla siyang lumingon. Sa likod ng hedge na naghihiwalay sa bahay na iyon sa katabing bahay. Isang middle-aged na babae. May printed house dress at simpleng hijab sa ulo. Tinitingnan siya ng curious. May hawak na pruning shears. Nilunok ni Salma ang laway. Hindi siya maaaring tumakbo. Opo, nautal niya. Hinintay ko ang bahay ni Doña Rosa. Nakunot ang noo ng babae nang may awa. Ay, kawawa, ito ang bahay niya. Mahigit 1 buwan na siyang wala sa amin. At sino ka? Sandali siyang nag-alangan ni Salma sa kasinungalingang ginamit sa van. Ngunit naintindihan niyang hindi ito makakapagdala sa anumang lugar. Ako po si Salma, Al. Asawa po ako ni Marco. Parang nahulog ang panga ng babae mula sa mukha. Halos mahulog ang gunting. Asawa ni Marco, ulit niya ng mas mataas ang boses sa gulat. Opo. May problema po ba? Umiling ang kapitbahay, nagulilat pa rin. Diyos ko, ako po si Teresa. Anak, kapitbahay mo sa tabi. Tawagin mo akong Tita Teresa. Kasi lahat dito ay iniisip naming may malubhang sakit ang asawa ni Marco. Nadama ni Salma na umiikot ang mundo sa ilalim ng paa niya. Malubhang sakit. Tumango si Tita Teresa habang binababa ang boses. Palagi kaming sinasabi ni Marco na gravissimo ang asawa niya sa lungsod. Na rare disease, na hindi maaring malapit sa alikabok, mapagod, o ma-stress. Kaya, ayon sa kanya, hindi ka maaring pumunta sa bayan. Lahat dito ay naawa sa kanya na nahati ang mahirap sa pagitan ng may sakit na asawa sa lungsod at may sakit na nanay dito. Isinara ni Salma ang mata sandali. Lumalawak ang kasinungalingan na sumasaklaw sa lahat. At si Doña Rosa, anong sakit po niya? Tanong niya nang magaspang ang boses. Dumilim ang mukha ni Teresa. Iyan ang kakaiba. Mabuti naman siya. Kasama niya ako sa mga community meeting. Biglang nawala, parang ikinulong. Kami, mga kapitbahay niya,
Sinubukan siyang dalawin, ngunit palaging dumadating si Marco ng eksaktong oras. Nagpapahinga si nanay, hindi maaring may bisita. Sabi ng doktor na hindi maaring mahawa ng anuman, palaging dahilan. At nagtayo siya na mataas na rehas na ito na dati ay wala. Sabi niya para sa seguridad, ngunit parang kulungan. Nadama ni Salma ang malamig na walang laman sa tiyan. Kung ganun namatay siya sa sakit. Huminga si Teresa, ayon kay Marco, problema sa bato. Ngunit walang nakakita na may sakit siya. Bigla na lang naming nalaman na wala na siya. Mabilis niyang inayos ang libing. Hindi masyadong ginulo ang marami. Sabi niya ayaw niyang ipaalam sa asawa niya dahil masyado kang marupok para tiisin ang balita. Puno ng luha ang mata ni Salma. Hindi lamang niya siya inilayo sa libing. Ginamit niya siya bilang dahilan. At ang sikat na renovasyon ng bahay. Naglakaslob siyang tanong habang itinuturo ang perpektong hardin at bagong pinturang peder. Si Tita Teresa ay naglabas ng maikli at mapait na tawa. Renovasyon. Pininturahan niya ito mga 5 taon na ang nakaraan at wala ng iba. Walang manggagawa ni Alikabok. Ang nakikita namin ay delivery truck halos bawat linggo. Mamahaling muebles, bagong sofa, kabinet, kama at ang pinakakakaiba, nagalangan siya. Sabihin ninyo po sa akin. Pakiusap ni Salma. Ang pinakakakaiba ay mga package ng laruan, maliit na bisikleta, manika, laruang kotse, teddy bear, dami-dami. Minsan akong nagtanong at sinabi sa akin ni Marco na donasyon ito para sa orphanage at syempre, malakas na tumibok ang leon ni Salma. Laruan, ang nota ng gamot. At sa gabi, dagdag ni Teresa habang binababa ang boses sa bulong. Minsan naririnig ang mga boses, hindi ang malambot na boses ni Doña Rosa, hindi ang boses ng mas batang babae, tumatawa, nag-aaway ng mahina kay Marco. At minsan naririnig ang boses ng bata. Namutla si Salma. Akala ko nag-iimagine lang ako, mabilis na sabi ni Teresa. Ngunit ilang beses. Sa umaga tahimik palagi ang bahay. Alam lang naming naroon si Doña Rosa at dumadating at umaalis si Marco sa kanyang magandang kotse. Tiningnan niya si Salma ng may awa. Hindi ko alam na wala kang alam, anak. Dahan-dahang umiling si Salma habang tumutulo na ang luha. Wala akong alam. Huminga si Teresa. Ayaw kong makialam pa. Ngunit bahay iyan ng biyenan mo. May karapatan kang pumasok. Kung may mangyari, sumigaw ka. Narito ako. Iniwan siyang mag-isa sa harap ng nakabukas na pinto. Pinunasan ni Salma ang luha sa likod ng kamay. Huminga ng malalim at itinulak. Tahimik na bumukas ang pinto. Una siyang sinalubong ng malamig na hangin, masyadong malamig, parang full blast ang aircon. Halos sa kakaibang amoy, mamahaling jasmine air freshener, may undertone ng disinfectant at mabigat na amoy ng kwarto na bihirang buksan. Nasa sala siya at hindi ito mukhang bahay sa bayan. Ang sahig ay malinaw na marmol na makintab, malaking sofa na white leather, malaking TV na nakasabit sa peder na may wooden panels. Lahat parang bagong bili, polished, halos hindi ginamit. Walang duda, mas marangya ito kaysa sa bahay sa lungsod nila. Noon napansin ng mata niya ang mainwal ng sala. May 12 ng silver frames na maayos na nakahanay. Dahan-dahan siyang lumapit, mabilis ang tibok ng puso. Sa bawat larawan ay si Marco. Si Marco na ngumingiti sa harap ng Eiffel Tower. Si Marco na nagski sa bundok na parang Japan. Si Marco na may golf trophy. Si Marco na pose sa tabi ng sports car na hindi niya nakita kailanman. Parang altar sa kanyang ego. Walang ni isang larawan ni Doña Rosa na mas lalong nakakasakit. Wala ring larawan ni Salma. Walang kasal nila, walang graduation niya, ni casual photo nilang dalawa. Sa bahay na ito, sa mga pader na dapat ay titingnan ni Doña Rosa na may pride. Wala ang pagsasama ni na Marco at Salma. Parang hindi kailanman nangyari. Gulilat, tumawid siya sa sala at dumating sa dining room, kung saan nakaayos na 8 upuan ang mesa na may walang laman na vase sa gitna. Pagkatapos pumasok sa kusina. Kusina ito na parang sa katalog. Built-in stove, modern electric oven, 2-door fridge, lahat makintab. Sa pinto ng fridge, may bagay na sumisira sa perfection. Isang children's drawing na nakadikit sa magnet. Lumapit si Salma. Crayon drawing ito, 3 figure na magkahawak kamay sa ilalim ng smiling sun. Matangkad na adult, babae na may mahabang buhok at maliit na figure sa gitna. Sa ibabaw ng ulo ng lalaki, may clumsy children's handwriting na mali ang spelling pero malinaw. Tatay. Nahuli ang hangin sa lalamunan niya. Tatay. Hindi tiyo. Hindi sir. Tatay. Lumayo siya sa kusina at lumakad sa inner hallway. May ilang pinto. Binuksan niya ang una. Guest room na maayos na walang bakas ng gamit. Ang pangalawa, bathroom na perpekto na amoy eucalyptus.
Ang pangatlong pinto, sa dulo ng hallway, nakakandado. Sa laki, hinala ni Salma na ito ang master bedroom, ang dapat kay Doña Rosa. Inilabas niya ang keyring mula sa bulsa. Pinili ang pinakamaliit na susi. Sinubukan ng nanginginig ang daliri. 3 beses bago tama sa butas. Ngunit sa wakas umikot. Parang baril ang click ng lock sa dibdib niya. Binuksan niya. Hinampas siya ng amoy parang sampal. Hindi ang malamig na pabango ng sala, kundi ang concentrated na amoy ng gamot, alkohol, disinfectant at sakit. Uri ng amoy na nakakapit sa pader ng mga kwarto, kung saan matagal nang may sakit ang tao. Mahina ang ilaw, makapal ang kurtina na humaharang sa araw. Nang masanay ang mata niya, nakita niya ang scene. Sa gitna ng kwarto, sa marmol na sahig, may metal hospital bed na may side rails. Walang wooden bed na may magandang bedspread, kundi clinical stretcher, ngayon ay walang laman. Ang plastic-covered mattress ay hubad. Sa isang sulok, nakatayo ang eye stand parang abandoned skeleton. Sa bedside table, nakasalansan ang empty bottles, syrups, blister packs ng tablets. Mga kahon ng gamot, maliit na oxygen tank sa sahig na may loose hose. Iyon ang kulungan ni Doña Rosa. Nadama ni Salma ang alon ng galit at awa. Doon, nakakulong sa marangyang ngunit nakakasikal na kwarto. Ginugol niya ang kanyang mga huling taon, ang babaeng gustong-gusto niyang kilalanin bilang ina. Diyos ko, Rosa, bulong niya habang tumutulo ang luha sa pisngi. Ngunit iyon lamang ang kalahati ng kwarto. Malaki ang silid at parang nahati sa 2 parte. Ang bahagi ng kama ay madilim, halos hospital. Ang kabilang bahagi, gumawa siya ng ilang hakbang habang pinupunasan ang mata. Nang magangat siya ng tingin, halos himatayin siya. Ang pader sa harap ng kama ay hindi puti. Pininturahan ito ng soft pastel blue at sakop mula taas hanggang ibaba ng mga larawan. Hindi ang narcissistic photos sa sala, family photos ito. Sa lahat ay si Marco, ngunit hindi mag-isa ngayon. Sa bawat larawan yakap niya ang batang babae na maganda. Mahabang buhok na nakalugay, walang hijab. Ngumingiti ng maliwanag. Sa tabi niya, batang lalaki na mga 4 o 5 ang edad. Mata at ngiti na kamukha ni Marco. May larawan sa beach na nasa balikat ni Marco ang bata. Larawan sa birthday party na hinahalikan ng 2 adult ang pisngi ng bata. Larawan sa mismong sala na kakadaan lang niya. 3 sila sa white leather sofa, magkayakap na parang perpektong pamilya. At nakita niya ang pinakamalupit na larawan. Kuha ito sa mismong kwarto na iyon. Si Marco, ang babae at ang bata na ngumingiti sa paanan ng hospital bed. Sa likod nila, sa matres, nakahiga si Doña Rosa, payat, wasak, walang laman ang tingin. Ang katawan niya ay background lamang. Sa decoration para sa peke na kaligayahan ng anak niya. Nadama ni Salma na nawawala ang mundo. Doon, sa pader na iyon, naroon ang sagot sa 7 taon ng dahilan. May ibang pamilya si Marco. Ang renovasyon ay ang proseso lamang ng pagremodel ng sariling buhay. Pagtatayo ng lihim na tahanan sa ibang babae, at anak na hindi niya kailanman binanggit. Lahat binayaran ng perang sinasabi niyang ginastos sa bahay ng nanay niya. At si Doña Rosa, ang lehitimong may-ari ng bahay na iyon, pinilit na panoorin ito. Nakakulong sa tabi ng blue wall. Tumba-tumba si Salma hanggang sa door frame. Humiga siya sa malamig na sahig ng halway. Hindi makaiyak, hindi makahinga. Hindi niya alam kung gaano katagal siya roon. 0 minuto, 1 oras. Nawala ang hugis ng oras. Sa wakas, nagsimulang humupa ang shock at nagbigay daan sa matigas, matalim, na nanirahan sa gitna ng dibdib niya. Galit. Hindi na ito simpleng betrayal sa pagsasama. Hindi may larawang kalupitan ito. Ginawa niyang entablado ang bahay at pagtanda ng nanay niya para sa kanyang double life. Nang clumsy pero determined ang galaw, tumayo si Salma. Hindi siya hihimatayin ni tatakbo. Binuksan na niya ang pintong iyon. Kailangan niyang tapusin ito. Muling pumasok sa kwarto. Tiningnan ang walang laman na kama. Iniimagin si Doña Rosa roon. Nahihiya pang huminga. Nakikinig sa tawa sa kabilang blue wall. Pagkatapos tiningnan ang mga larawan. Sobrang dami at sobrang obscene sa kanilang kaligayahan na nakakabaliktad ng tiyan. Sa impulse nagsimula siyang tanggalin isa-isa. Walang pakialam kung bumagsak ang frames sa sahig. Kailangan niya ng ebidensya. Lalabas siya ng bahay na ito na may higit pa sa galit lamang. Habang tinatanggal ang malaking larawan, ang sa birthday, may nakita siya sa bedside table malapit sa kama. Nakasara ang mga drawer. Inihulog niya ang frame. Nabasag ang salamin. Binuksan niya ang unang drawer. Higit pang vitamins at painkillers. Wala na parang malakas na gamot sa bato. Isa pang kasinungalingan. Ang pangalawa, sterile syringes, cotton, alcohol. Ang pangatlo puno hanggang sa itaas.
Sa ibabaw nakasalansan ang adult diapers. Sandali siyang tumigil. Pinisil nito ang puso niya. Ganito nila inasikaso ang pinakaintimate at nakakahiyang bahagi ng sakit ni Doña Rosa. Inalis niya ang mga diaper. Sa ilalim nakita niya ang worn-out school notebook. Kinilala niya ito. Uri ng murang notebook na ginagamit ng mga bata para sa pagsusulat. Inilabas niya ito nang nanginginig ang kamay sa bagong dahilan. Binuksan niya. Sa unang pahina, may petsa 3 taon na ang nakaan. At trembling pero maayos na handwriting. Sulat ng matandang babae. Ngayon sinabi sa akin ni Marco na renovasyon niya, ang bahay gusto niya na komportable ako sa huling taon ko. Pagpalain siya ng Diyos. Mabuting anak, mahal na mahal ko siya. Nilunok ni Salma ang laway, lumipat ng pahina. Mga buwan pagkatapos isa pang entry. Maganda na ang bahay, mas maganda pa kaysa inaasahan ko. Ngunit kakaiba. Nag-utos si Marco na magtayo ng mataas na rehas at sabi niya, huwag akong lalabas mag-isa. Baka madapa ako. Sumusunod ako, alam niya. Ang mga entry ay naging mas bihira. 2 taon na ang nakaraan. Nagdala si Marco ng bisita. Batang babae na maganda. Sabi niya Vera ang pangalan. Kasama sa trabaho at may problema. Kailangan munang tumira rito. Inilagay niya sa guest room. Ngunit sinabi ni Marco sa kapitbahay na ako ang may sakit. Mabuti naman ako. Hindi ko maintindihan. Mas malakas pa ang tibok ng puso ni Salma. Vera, may pangalan na ang ngumingiting mukha sa mga larawan. Higit pang pahina. 1 taon at kalahati na ang nakaraan. Nagdala si Vera ng bata. Magandang batang lalaki na Bruno ang pangalan. Sabi sa akin ni Marco na ulila ito na tinutulungan nila. Ngunit ang mata ng bata ay kamukha noong maliit pa si Marco. Hindi ako tanga. Ako ang nagluwal sa kanya. Tumulo ang luha ni Salma sa mamula-mulang papel. Patuloy siyang nagbasa. Galit si Marco nang tinanong ko kung anak niya ang bata. Sinigawan niya ako. Sabi niya matanda na ako at nagdedeliryo na. Ipinagbawal niya na muling banggitin ang topic. Mula noon kinakandado niya ang pinto mula sa labas. Sabi niya para sa ikabubuti ko. Maraming germs sa labas. Malaya si Vera at ang bata sa bahay ko. Ako nakakulong. Ang handwriting ay naging mas irregular. May baluktot na salita. Parang mahina ang kamay. Sa mga huling pahina desperado ang tono. Natapos ang gamot ko sa puso. Kinuha ni Marco. Nagdala siya ng iba na sabi niya mas mabuti. Ngunit masikip ang dibdib ko. Hiniling ko na makakita ng tulong. Ngunit natatakot siya. Pati siya ay bihag. Nagdala si Marco ng abogado. Gusto niyang pirmahan ko ang power para lahat mapunta sa pangalan niya. Ayaw ko. Itinapon ko ang pan. Ginbantaan niya akong saktan ka. Salma. Sabi niya maaring may mangyari sa iyo, sa lungsod, kung hindi ako susunod. Patawarin ako ng Diyos. Ginamit niya ang pangalan mo para takutin ako. Kinailangang takpan ni Salma ang bibig ng kamay para hindi sumigaw. Ginamit ni Marco ang buhay niya bilang sandata laban sa sariling nanay. Binasa niya ang huling entry na halos hindi na mabasa ang sulat. Hindi na siya ang anak ko. Sinapian na ng demonyo. Kinukulong niya ako. Nagdadala ng ibang babae sa bahay ko. Pinapatay niya ako ng dahan-dahan. Salma, kung mabasa mo ito, patawarin mo ako kung hindi ako naging mabuting biyenan. May hinihiling ako, parusahan mo siya. Huwag mo siyang payagang manalo. Salma, tulungan mo ako. Niyakap niya ang notebook sa dibdib at sumabog sa iyak, hindi dahil sa kanyang pagsasama, kundi kay Doña Rosa, sa kanyang kalungkutan, takot, hindi karapat-dapat na wakas. Umiyak siya hanggang wala ng luha. Noon, parang ang mga salitang parusahan mo siya ay nakabaon sa balat niya. Bigla niyang pinunasan ang mukha. Kailangang magbigay daan ang lungkot sa hustisya. Naalala niya ang maliit na nota na nakita sa opisina ni Marco. Natapos na naman ang gamot. Kailangan niya ulit. Bumalik siya sa drawer ng diaper at naghanap. Nakita niya ang higit pang nota. Lahat sa modern handwriting ni Vera. Listahan ng bilihin. Formula milk para kay Bruno. Diaper Bruno, size M. Sirup para sa lagnat ni Bruno. Naintindihan niya. Ang gamot sa nota ay hindi para kay Doña Rosa, kundi para sa illegitimate child ni Marco. Mas inaalala niya ang simpleng children's syrup kaysa sa heart pills ng nanay niya. Pinagsama-sama ni Salma ang lahat. Ang diary ni Doña Rosa, mga nota ni Vera, ilang tinanggal na larawan sa peder kung saan magkasama si Marco, Vera at Bruno bilang pamilya, at isang particular photo kung saan sa background nakikita si Doña Rosa na nakahiga sa kama. Lumabas siya ng kwartong iyon na malakas na isinara ang pinto. Tumawid sa hallway, dumaan sa kusina at marangyang sala. Hindi na tiningnan ang iba.
Ang bahay na iyon ay hindi tahanan, kundi mausoleum ng kasinungalingan. Binuksan niya ang maindoor, lumabas sa sariwang hangin, at huminga ng araw ng bayan, parang unang hininga sa matagal na panahon. Hawak niya ang notebook at mga larawan ng mahigpit na pumuti ang knuckles niya. Alam niya eksakto kung ano ang gagawin. Kaagad siyang tumawid sa bahay ni Tita Teresa. Walang oras para sa kortesya. Kailangan ko po ng tulong ninyo, sabi niya ng malamig na kalmado. Nabasa ni Teresa sa mata niya na may nakita siyang kakilakilabot at pinapasok siya. Pinaupo sa simple pero sariwang sala. Ano ang nakita mo, anak? Tanong niya ng alalahanin. Tumingin si Salma sa harap. Nalason ako ng mga kasinungalingan niya. Ngunit si Doña Rosa, siya ay pinatay nila, bulong niya. Ikinulong nila, kinuha ang gamot niya at pinabayaang mamatay, habang nakatira rito ang asawa ko sa kanyang kabit at anak. Si Teresa ay naglabas ng choked exclamation. Diyos ko! Binuksan ni Salma ang notebook sa mesa. Narito lahat at kailangan kong tawagan ang abogado na pumunta sa bahay ko. Si Ati Ramirez. Wala akong numero niya, ngunit naalala ko ang pangalan ng firm. Maaari ko po bang gamitin ang telepono ninyo? Itinuro ni Teresa ang landline na nakapatong sa side table. Siyempre, anak. Gamitin mo lahat ng kailangan mo. Gamit ang cellphone, hinanap ni Salma sa internet ang numero ng Ramirez at Asociados at tinawagan mula sa telepono ni Teresa. Ramirez at Asociados, magandang hapon. Sagot ng receptionist. Gusto ko po sanang makausap si Ati Ramirez. Urgent po. Sabihin ninyo na tumatawag si Salma, asawa ni Marco at manugang ni Doña Rosa. May maikling katahimikan. Sandali lang po. Malakas ang tibok ng puso ni Salma. Sa wakas narinig niya ang pamilyar na boses. Ginang Salma. Gulilat ang abogado. Paano ninyo nakuha ang numero ko? Okay lang. Narito po ako sa Villa Esperanza. Sagot ni Salma ng matatag ang tono. Sa bahay ni Doña Rosa. Huminga siya ng malalim sa pagkagulat. Sa bahay sa bayan. Sinabi sa akin ni Marco na masyado kayong delikada at siya ay nasa business trip. Nagsisinungaling si Marco, putol niya rito. Nagsisinungaling siya sa lahat, attorney. Pumasok ako sa bahay. Nakita ko ang ebidensya na hindi simpleng namatay si Doña Rosa dahil sa sakit. Ikinulong siya ng asawa ko. Binaliktad at tinabayaang mamatay habang nakatira rito sa kanyang kabit at anak. Lahat nakasulat niya mismo. Sa kabilang linya ay naging mabigat ang katahimikan. Halos may magi ni Salma ang abogado na hinahawakan ang no. Hinala ko iyan, bulong niya sa wakas. Hindi eksakto ganoon kakilakilabot, ngunit may hindi akma. Ano po ang hinala ninyo? Tanong ni Salma. 2 buwan bago mamatay. Lihim akong tinawagan ni Doña Rosa. Natatakot siya. Sabi niya pinipilit siya ni Marco na pirmahan ang power sa lahat ng ari-arian niya. Gusto niyang baguhin ang testamento. Ayaw niyang makakuha siya ng anuman. Gusto niyang mapunta sa inyo ang lahat ng mana niya, sa manugang niya, ang tanging taong pinagkakatiwalaan niya, kahit halos hindi pa niya nakikita. Humingi siya ng tulong para legal na baguhin ang testamento. Pinisil ni Salma ang receiver. Hindi nagsisinungaling ang notebook. Naghahanda na ako ng dokumento nang bigla siyang dumating ni Marco sa opisina ko na sinasabing may malubhang sakit ang nanay niya at hindi maaring may bisita ni pirmahan pa ang anuman. 1 buwan pagkatapos tinawagan niya ako, nawala na siya. Dinala niya ang pirmahang power at lumang testamento. Alam kong may mali, ngunit walang ebidensya. Ngayon meron na tayo, sabi ni Salma. Ipinapaliwanag lahat ng notebook. Nagsasalita ito ng threat gamit ang pangalan ko at pirma sa ilalim ng coercion. May ebidensya rin ako ng ibang pamilya, kung paano niya ginamit ang bahay, kung paano niya inihiwalay ang nanay niya. Nagbago ang tono ng abogado. Naging malamig, determinado. Pakinggan ninyo akong mabuti, Ginang Salma. Huwag muna tumawag sa pulis. Matalino si Marco. Kung maghihinala siyang nalaman natin, maaari siyang tumakas o sirain ang ebidensya. Alis ako ngayon papunta riyan kasama ang team at emergency order na makukuha natin. Mga 4 o 5 oras ang biyahe. Manatili kayo sa bahay ni Ginang Teresa. Huwag bumalik mag-isa sa bahay ni Doña Rosa at lalong huwag makipag-usap kay Marco. May iba pa po ba? Dagdag ni Salma. Hindi si Marco sa business trip tulad ng sinasabi niya. Hindi siya sa ibang rehiyon. Tumingin siya kay Teresa at tumango ito sa gesture. Narito siya malapit. Kumuha si Teresa ng telepono sandali. Attorney, ako po si Teresa, kapitbahay ni Doña Rosa. Hindi talaga umalis si Marco kahit saan. May isa pa siyang bahay sa katabing bayan sa Nuevo Amanecer. Malaki, bago, para sa babaeng kasama niya.
Tuwing sinasabi niya kay Salma na nasa business trip siya, naroon siya. At kapag sinasabi niya sa babaeng iyon na pupunta siya sa lungsod, kasama niya si Salma. Ahas na may dalawang ulo, bod niya ng blanko. Mas mahaba pa ang katahimikan sa kabilang linya. Pinag-iisip ng abogado ang puzzle. Sa ilang paraan mas mabuti ito, sabi niya sa wakas. Maaari natin siyang hulihin na nahuli sa akto. Ginang Salma, Tita Teresa, isara ninyo ang pinto at maghintay. Huwag lalabas. Pagdating ko pupuntahan natin ng sama-sama ang Nuevo Amanecer at huhulihin natin siya sa lungga niya. Maghihintay kami, sagot ni Salma. Binaba niya at humiga sa sofa na hawak ang notebook sa kandungan. Tinitingnan siya ni Teresa nang may halo ng horror at admiration. Malakas kang babae, anak, bulong niya. Hindi ko po alam, Tita Teresa. Sagot ni Salma nang hindi inaalis ang tingin sa notebook. Alam ko lang na gusto ko ng hustisya para kay Doña Rosa. Walang katapusan ang pakiramdam ng 5 oras na paghihintay. Hindi kumain si Salma kahit pinilit ni Teresa. May baso ng mainit na jasmine tea sa tabi niya. Unti-unting lumalamig. Nanatili siyang nakaupo, matigas, binabasa ng paulit-ulit ang diary ng biyenan niya. Mini-memorize ang bawat linya ng sakit, bawat pakiusap, hanggang nakabaon sa isip niya ang mga salita parang bakal. Tuwing susubukang umakyat ang takot sa dibdib niya, binubuksan niya ulit ang huling entry. Salma, parusahan mo siya, huwag mo siyang payagang manalo. Ang pakiusap na iyon ay naging armor niya. Hindi tumitigil si Tita Teresa sa pagpunta-punta. Paminsan-minsan sumisilip sa kurtina. Natatakot na baka dumating si Marco. Sa labas, bumaba ang araw sa hapon. Walang alam sa bagyong nagbubuo. Sa wakas, mga alas negatibo, 4 ng hapon narinig ang mga makina. Hindi isa, kundi 2 kotse ang huminto sa harap ng bahay ni Teresa. Sumilip siya at sumigaw, mga pulis. Tumayo si Salma, hindi na nanginginig ang paa. Pinisil niya ang notebook sa dibdib. Matigas na kumatok sa pinto. Binuksan ni Teresa. Sa threshold si Ati Ramirez, pula sa init at pinipigil na galit. Hawak ang suit jacket at naka-rolled up ang sleeves ng shirt. Sa likod 2 malalaking lalaki na may simple uniform shirt. Ginang Salma, bati ng abogado. Dumating na kami. Nakipag-usap na kami sa himpilan ng bayan. Mga agent po ang mga ito. Tumango si Salma. Ano po ang plano? Pupuntahan natin ngayon ang Nuevo Amanecer. Una naming gusto makita mismo kung ano ang nangyayari roon. Iminumungkahi kong manatili kayo. Pupunta ako. Putol niya rito. Kailangan niyang makita ako. Kailangan niyang malaman na ako ang humila sa kanyang kasinungalingan. Tiningnan siya ng abogado sa mata. Walang nakitang kahinaan, kundi hindi inaasahang tapang. Sige, pumayag siya. Ngunit manatili kayo sa likod namin. Maikli ang biyahe papuntang Nuevo Amanecer. Mga 20 minuto lamang. Si Salma ay nasa kotse ng abogado kasama si Teresa. Ang mga pulis ay sumusunod sa kabilang sasakyan. Walang nagsalita. Tinitingnan ni Salma sa bintana ang mga bukid. Nakakalat na bahay. Langit na nagsisimula ng mag-orange. Pagdating, itinuro ni Teresa ang daliri. Iyon ang may mababang rehas at laruan sa entrance. Ang bahay ni Marco roon ay kabaligtaran ng kay Doña Rosa. Hindi nagtatago, ipinagmamalaki. Modern gray walls na may orange details. Front garden na may swing. Nakakalat na tricycle. Plastic playhouse. Larawan ito na masaya at batang pamilya. Huminto sila ilang metro ang layo at naroon siya. Si Marco, nakapolo at shorts, mas bata ang hitsura, mas relaxed. Tumatawa habang itinutulak ang swing kung saan nakasakay si Bruno na tumatawa ng malakas. Sa terrace, nakaupo sa upuan, si Vera, ang babae sa mga larawan, hawak ang baso ng cold drink, ngumingiti ng tahimik. Halos perpektong scene ito, kung hindi dahil ang lupa sa ilalim ng paa nila ay naitayo sa libingan ni Doña Rosa. Binuksan ni Salma ang pinto ng kotse bago pa makapagsalita ang abogado. Ginang Salma, hintay po, tawag niya, ngunit matatag ang hakbang niya papuntang rehas. Narinig ni Marco ang crunch ng gravel at lumingon pa rin na may ngiti sa mukha. Nang makita niya si Salma, natigil ang ngiti pagkatapos nawala. Sandali siyang parang nakakita ng multo. Bumalik ang swing at halos tamaan si Bruno, na sumigaw sa gulat. Salma, bulong ni Marco ng tuyo ang boses. Sa terrace nag-angat si Vera ng gulilat. Sino iyan, Marco? Tanong niya nang hindi naiintindihan. Hindi sumagot si Marco. Huminto si Salma sa harap niya. Rehas lamang ang pagitan. Si Bruno ay curious na tinitingnan siya. Mga mata na kamukha ng tatay niya. Sabi mo, simula ni Salma ng malinaw, malamig na boses, na nasa malayong business trip ka.
Sabi mo 1-0 araw ka. Nilunok niya ang laway. Salma, hindi ito ang itsura nito. Maipapaliwanag ko. Tuyong tawa niya. Ano ang una mong ipapaliwanag? Ang 7 taong renovasyon, mga pek na resibo. Ang asawa mo na supposedly terminal sa lungsod. Nagangat si Vera ng kamay sa bibig. Bumaba sa porch at lumapit ng ilang hakbang. Marco, ano ang sinasabi niya? Sabi mo sa akin na patay na ang asawa mo. Balo ka. Tinapos ni Salma ang sentence nang hindi inaalis ang tingin sa kanya. Salma ang pangalan ko. Buhay ako at ako ang lehitimong asawa niya. Namutla si Vera. Medyo nanginig ang tuhod niya. Hindi. Sabi mo sa akin na namatay siya sa aksidente. Nagpanik si Marco. Ang mata niya ay nagliliparan sa 2 babae. Vera, huwag pansinin. Salma, pakiusap, pumasok tayo at pag-usapan. Huwag kang mag-eskandalo. Sinubukan niyang hawakan ang braso ni Salma. Umilag siya, parang lason siya. Huwag mo akong hawakan. Unang beses tumaas ang boses niya. Puno ng taon ng sakit at disgusto. Sa sandaling iyon, lumapit ang ati. Ramirez at mga agent. Nakita sila ni Marco at instinct niya ay umatras. Sino kayo? Usapin ito ko, ng pamilya ko. Usapin ng pamilya. Ulit ni Salma habang humakbang palapit sa kanya. Ikinulong ang nanay mo, kinuha ang gamot niya. Pinabayaang mamatay habang naglalaro ka na masayang pamilya sa kabit mo at anak mo ay usapin ng pamilya. Sumigaw si Marco, baliw ka ba? Gumagawa ka ng kwento. Itinaas ni Salma ang notebook na hawak niya. Ginawa ko rin ito. Nang buong lakas itinapon niya ito sa dibdib niya. Tumama ang notebook kay Marco at nahulog na nakabukas sa paa niya. Ipinapakita ang trembling handwriting ni Doña Rosa. Nagpapadala ng bati si nanay mo mula sa libingan. Marco, sabi ni Salma ng matalim na bulong. Dalhin ninyo siya, utos ng ati. Ramirez, habang pinipigil ang galit. Mabilis na lumapit ang 2 agent kay Marco at hinawakan ang braso. Bitawan ninyo ako. Wala kayong karapatan. Wala akong ginawang mali. Sigaw niya habang nakikipagbunuan, parang hayop na nakulong. Ginong Marco, sabi ng abogado ng opisyal na boses, ako po si Ati. Ramirez, legal representative ni Doña Rosa. Inaresto kayo para sa interogasyon dahil sa falsification of documents, improper appropriation ng family assets, at deliberate abandonment ng dependent person na direktang nagdulot ng kanyang kamatayan. Sumigaw si Vera at humiga sa damuhan. Niyakap si Bruno na umiiyak sa takot nang makita ang tatay niyang hinahawakan ng estranghero. Tinitigan ni Marco si Salma habang hinila siya papuntang police car. Walang remorse, galit lamang. Ikaw, dumura niya. Sinisira mo ang buhay ko. Pinanatili ni Salma ang tingin niya nang hindi kumukura. Hindi, Marco, ikaw ang gumawa noon. Sinira mo ang buhay mo, ng nanay mo, at winasak ang akin. Ngayon tinatanggap mo lang ang itinanim mo. Nakita niyang itinulak sa loob ng kotse. Sumara ang pinto ng malakas na definitive. Nag-alsa ng alikabok ng umandar ang sasakyan. Lumalayo kasama ang lalaking dating asawa niya. At ngayon ay mukha lamang ng krimen. Kakaiba ang katahimikan na naiwan. Halos naputol lamang ng iyak ni Vera at hikbi ni Bruno. Nanatili si Salma na nakatayo habang unti-unting bumaba ang adrenaline at nadama ang pagod. Lumapit ang abogado. Okay lang po ba kayo, Ginang Salma? Tanong niya ng seryoso. Tumango siya. Lumakad siya papuntang kay Vera, na nasa sahig pa rin, nakabaluktot sa paligid ng bata. Lumuhod siya sa harap nito. Ano eksakto ang sinabi niya sa iyo? Tanong niya ng mas malambot. Kailangan kong malaman kung gaano kalawak ang kasinungalingan niya. Nagangat si Vera ng tingin, namamaga ang mata, gusgusin ang makiup. Sabi niya na Marco Herrera ang pangalan niya, businessman, balo, namatay daw ang asawa niya ilang taon na ang nakaraan. May sakit at senil si Doña Rosa. Galit daw sa akin kaya hindi ko maaring makita. Kinokontrol niya ang gamot niya dahil hindi cooperative. Nabiyak ang boses niya. Tumingin sandali si Salma sa abogado. Niloko kanya tulad namin lahat, sabi niya. Ginawa niya tayong piyesa sa kanyang drama. Ikaw, ako, si Bruno, si Doña Rosa, lahat tayo. Ngayon may choice ka. Maaari mong ipagpatuloy ang pagsuporta sa kasinungalingan niya o sabihin ang totoo at tulungan na magkaroon ng hustisya. Napuno ng bagong takot ang mata ni Vera. Ngunit may kaliwanagan rin. Ano ang gagawin ko? Maging honest, sagot ng abogado. Ideklara ang lahat ng alam mo. Mula kailan ka nakatira rito? Ano ang sinabi niya tungkol sa asawa? Tungkol sa nanay? Ano ang nakita mo? Anong gamot ang naroon sa bahay? Ano ang ginagawa niya rito? Kung makikipagtulungan ka,
ibibilang iyon sa iyong pabor. Tumango si Vera, mahigpit na niyakap si Bruno. Parang natatakot na agawan din ang bata. Gagawin ko, bulong niya. Ayaw ko nang maging accomplice. Gumulantang ang kaso sa Villa Esperanza, Nuevo Amanecer at lungsod. Mabilis itong lumabas sa local newspapers at pagkatapos sa T-News. Anak na ikinulong ang nanay at pinabayaang mamatay para makuha ang mana. Pinagsama-sama ng investigasyon ang lahat ng nakita ni Salma at ng abogado. Ang diary ni Doña Rosa ang naging key evidence. Naglalarawan ng blackmail, coercion para pirmahan ang powers at pagpapalit ng gamot. Ang mga nota ni Vera at resibo ng renovasyon ay nagpatunay ng diversion ng family money sa maintenance ng second house at luxury ng parallel life. Ang testimony ni Teresa ay nagkumpirma ng forced isolation ni Doña Rosa at suspicious na bilis ng libing. Ang talagang nagpalubog kay Marco ay ang declaration ni Vera. Sa harap ng judge, habang umiiyak, ikinuwento niya kung paano binabalewala ni Marco ang reklamo ng sakit sa dibdib ni Doña Rosa. Sinasabi na dramatic lang ang matatanda para kunin ang atensyon. Kung paano niya inalis ang heart pills sa bedside table para palitan ng simple vitamins, sinasabing hindi na kailangan. Inilaawan niya kung paano niya narinig ang away ni Marco at ng nanay niya kapag ayaw pirmahan ang documents. Kung paano niya binabanggit ang pangalan ni Salma bilang threat. Binasa rin ng judge ng malakas ang huling entry ng diary. Ang pakiusap na iyon, Salma, parusahan mo siya. Walang nanatiling indifferent sa sala. Si Marco, tapat sa role niya, sinubukan ang lahat. Nag-hire ng mamahaling abogado. Sinubukang gawing interested liar si Vera. Sinubukang gawing unbalanced ang nanay niya. Umiyak sa harap ng judge. Nanunumpa na minamahal niya ito at ginawa ang lahat para alagaan. Ngunit bawat dramatic gesture ay bumabangga sa bigat ng notebook ni Doña Rosa, sa mga fake na pirma, sa mga saksi. Sa wakas, guilty ang hatol ng judge sa falsification of document, improper appropriation ng assets, at intentional abandonment ng dependent person na direktang nagdulot ng kamatayan, 15 taon na pagkakakulong. Bukod pa, ang annulment ng mga power na pirma sa ilalim ng coercion at confiscation ng mga asset na ginamit niya para sa sariling kapakinabangan. Sa mismong araw na lumabas ang sentensya, nag-file si Salma ng divorce. Hindi siya humingi ng division ng assets. Ayaw niya kahit piso na marumi sa ginawa ni Marco. Sa tulong ng ati, Ramirez, naibalik ang testamento na ipinataw ni Marco. Kinilala ng court ang original will ni Doña Rosa, ang gustong mapunta kay Salma. Kaya, ang bahay at lupa sa Villa Esperanza ay naging sa pangalan ng manugang, tulad ng nais na namatay sa kanyang mga huling nota. Ang bahay sa Nuevo Amanecer, na itinayo sa maling pera, ay kinumpiska ng Estado. Si Vera, dahil sa cooperation ay nakatanggap ng symbolic sentence at pagkakataong magsimula ulit malayo kay Marco. Sa eksplisitong request ni Salma, inasikaso ng abogado na hindi mapunta sa kalye ang ina at anak, kundi sa maliit ngunit disenteng apartment para magsimula ulit. Lumipas ang 1 taon. Iba na ang hitsura ng Villa Esperanza, mas maliwanag. Ang bahay sa dulo ng alley, ang dating kulungan at silent crime scene, ay nagbago rin. Ang mataas na rehas na parang prison wall ay napalitan ng mababang hedge na maayos. Ang main door ay halos bukas buong araw. Pinapapasok ang hangin ng bayan at tawa ng mga bata. Si Salma, nakapastel abaya, ngayon ay nagdidilig ng mga bulaklak sa hardin. Jasmine, rosas, geranium. Nagpasya siyang hindi na bumalik sa lungsod. Naroon ang kanyang kapayapaan, sa bahay ng babaeng hindi niya lubos na nakilala sa buhay tulad ng nais niya. Ngunit pinapahalagahan niya ngayon sa bawat sulok. Sa loob na wala na ng matagal ang amoy ng disinfectant at pagkakakulong. Sa sala wala ng bakas ng mga larawan ni Marco. Sinunog niya lahat. Sa halip nakasabit ang mga kaligrafy na may verses at phrases na nag-imbita sa reflection at kapayapaan. Ang kwarto kung saan nakakulong si Doña Rosa ay lubos na binago. Inalis ang hospital bed, repainted ang walls sa sweet ivory, napalitan ng light curtains na pinapapasok ang liwanag. Kung saan dati ay stand at oxygen tank, ngayon ay shelves na puno ng children's at young adult books, colorful rugs, cushions sa sahig. Maliit na library ito. Pumasok ang mga bata ng bayan na nakayapak o nakasandals. Nauupo sa cushions, tumitingin ng kwento, nagbabasa ng malakas, nagbabahagi ng tawa. Sa ibabaw ng door frame ng kwartong iyon, nag-utos si Salma na maglagay ng simple pero magandang wooden plaque na may hand-engraved letters. Biblioteka Doña Rosa, ang kalaman ay liwanag. Tuwing dumadaan siya sa harap ng plaque na iyon, nadarama niyang medyo humihupa ang loob niya. 1 takip silim, tumawid si Tita Teresa sa hedge na may tray ng jasmine tea
at bagong lutong bunuelos. Lumalamig na, anak. Pumasok ka baka sipunin ka. Sabi niya nang may ngiti. Ngumiti si Salma pabalik. Malinis na ngiti na galing sa loob. Sandali lang po, Tita Teresa. Gusto ko pakinggan ang mga bata mula rito. Sagot niya habang tumitingin sa open library kung saan galing ang children's voices na nagbabasa ng sabay. Natupad niya ang hiling ni Doña Rosa. Nagbabayad si Marco sa ginawa niya, at ang bahay na dating silent hell ay naging lugar kung saan naghahanap ng kwento at liwanag ang mga bata. Sa wakas humihinga ng payapa si Salma. At bawat pahinang binubuklat sa maliit na library na iyon ay parang dasal sa ilang paraan. Para sa babaeng humingi ng hustisya mula sa huling pahina ng school notebook. Kung nakarating ka hanggang dulo, sabihin mo sa comments kung ano ang gagawin mo kung ikaw si Salma. At kung gusto mo pang makarinig ng mas madilim na kwento tulad nito, suportahan ang video na ito ng like, mag-subscribe at i-on ang notifications. Mas nakakakaba pa ang susunod.